So yan, meron tayong gagawing ano to, pang computer. Yan. Yung problema niya ay walang output yung dalawang outlet. Ito lang yung mayroon. Susubukan natin i-test kung totoo nga yan. So nabuksan ko na siya. Ito na yung cover niya. Baba lang natin to para walang sagabal. So yan, test natin kung gumagana siya. So para safe tayo, lagay natin yung cover nya. Yan, nailagay ko na yung cover nya. Sasaksak ko na. Ito, saksakan. At tignan natin kung naka-off siya. Yan, naka-off yan ha, naka-off. Saksak. Ngayon, tignan natin. Yun, nakatakot ah. Hindi ko pa kumakain. Basta kalat ka na naman. Yan, on natin. Alisin mo yung mesa mo ah. So yan, test natin kung may output. Sino umihi? Ay, Hindi ako. pag merong voltahe. Nagkakaroon ng voltage oh. So yan, pasensya na. I-ano na natin to sa AC. Yan. Tapos i-stand muna natin. Stand lang natin. So yan. Meron tayong reading oh. So ngayon i-test ko. Ayan, 5 volt lang yung ma-reading. Ito, may 224 volt. So, gumagana yung outlet na yon. So, hugutin ko na to. Ayan, hugot na. Bakit nga pala nawala ng ilaw yung kabila? Wala ng ilaw yung ating kabilang ring light. Ayan mo na. So, hugot na. So, tignan natin kung bakit walang output yung dalawa. So, asan yung ito yung dalawang outlet. Ay, hindi pala kita. Ayan yung dalawang outlet. Tignan natin bakit wala siyang output. Ayan, hindi na nakasaksak yan ha. Wala nang ilaw. Nakakapagtaka. May nagre-reading siya dito. Ayan o. Okay. Nare-rating ah. Sira na yata itong twister na to ah. So mag-trace muna tayo sa buzzer muna. Trace natin kung baka mamaya dito lang sa connection sa mga outlet yung sira. So syempre una natin test yung basic. Start muna tayo sa basic na pagte-test. Ayan, wala dito. O yan, diba nagbabuzzer? Ibig sabihin konektado yung dalawang outlet na yan. Isa pa. Ayan, dito sa kabila connected din. Ito, walang connection yung dito. Ito naman. Ayan. So, ibig sabihin, ito yung problema. Dito. Sa dalawa na to. So, ito yung problema niya. Tanggal yung wire. So pwede siyang gumagana to. Gumagana yung output niya kasi ito yung output niya. Ito yung na-disconnect. So ito naka-parallel to. Naka-parallel yan. Sila lahat. Nga lang na-disconnect yung isa. So wala nang power yung dalawa. Yung dalawa ito na lang kasi dito siya na direct naka-connect.
So dapat itong black dyan talaga yan. So dapat itong red dito para magkakaroon pa rin siya ng output sa lahat. Kung may maputol, di dalawa lang yung wala. Mayong Brahma. So para magagamit Di pa rin tapos, siya. ma? So ito kasi dalawa lang eh. Dalawa lang yung Dapat ko na sa ginamit, electric yung dito lang direct kinonek, kaya wala na talagang output yung dalawa. So tignan lang natin kung mainit na ba yung panghinang natin. Ito yan, naka-on na yan. Test natin kung gumagana na ba, ay kung pwede na ba siyang gamitin. Natutunaw na niya. So good na, meron na tayong panghinang, gumagana na. So ibig sabihin good tong dalawang outlet, na disconnectan talaga siya. So yun lang yung problema niya. So yan, meron tayong relay dito. Ayan o, merong relay o. So may transformer. So ito 5 pins tong relay na to. Malamang 250 volt yan. So tingin ko lang. Ay hindi. So, tingin ko ito 12 volt to na transformer. Tapos pinapower niya yung relay para magkaroon ng output dito. So ewan ko kung tama. Hindi, may LED din siya dito, may LED siya. So tignan lang natin. So dahil ito yung problema niya, ihihinang natin yan ngayon. So ihinang na natin kasi ayos naman na at namatay yata yung tester ko. Patayin na lang natin. So ayan, hinangin na natin, naghihinang na to itong ating soldering iron, diba? At ayaw na naman. Putulin na nga lang natin to. Tayo maputol. Yun. Ngayon nakapaghinang na siya. So hinangin na natin to. Ilang natin dyan sa isang tabihan. Tapos maghinang na tayo. Yan. Hinang tayo. Yan. Hinangin lang maayos ha. Hinang natin ang tingga. Wala tayong magandang anggulo. Ganyan na lang. Ganyan na lang. Kita pa rin naman. So yan, medyo mahirap yung maghinang dahil hindi makapit yung soldering lead. Doon ka na. Hindi makapit. Yan, bababa ko lang to para mainang na. So, ayos. Mainang. Mainang. Wala pa. At hindi pa nakabit. Yan ang hirap talaga manghinang pagka yung soldering lead mo pangit. Yan. So ayaw dumikit yung wire na maliit. Ewan ko kung bakit. Babalatan ko muna to. Tingnan natin kung makakapit na. Huwag sana natin maputol. Para di na tayo magdagdag ng wire. Ngayon. Ayun, kaya pala aluminum siya. So lalagyan ko to ng paste. So ayan, meron na tayong paste. Ayan. Para to sa wire na hindi dumidikit yung soldering lead, lalo na yung sa ganito.
So, gagawin ko, paano ba mapakita? Ayaw mag-focus. Focus ka na. So, yan, ito, tapos itong wire na to, sasawsaw ko lang yung wire dito sa paste. Ayan, meron ng paste. Meron na, ayan, nalagyan. Tapos, ihihinang ko. Napakagulo naman dito. So, yan, ihihinang lang natin yan. Yan. Hihinangin ko lang yan. Yan. Yan, tingnan natin. Nakakapaghinang. O, hindi na naman yata nag-focus. Pinutin mo nga, pinutin mo. Hindi yan. Yan. Ayan. Maghinang na tayo. So, yan, hinangan ko yan. Ngayon, ikit ko lang yan dito. Ano ba yan? So, ang hirap talaga hinangin. Putulin na lang natin tong wire. Putulin na lang natin to. Mahirapan tayo. So, meron naman akong wire dito. Meron naman tayong gantong wire. Ayan, napulot ko. So, ito na lang yung ikakabit ko. So, ngayon babalatan ko to. Ayan. Balat na. Ayan na lang ang parit natin para mas mabilis. Ito. Ayan. Kanya, nahinang ko na. Medyo malayo lang yung camera ko. So ngayon, gamit tayo ng dalawa na plies. Isang long nose pala. Tapos isang ito. Tapos isang pala na. So yan. At ayun, tanggal. So ngayon, hihinangan ko to ulit. Putulin na nga lang natin. Yan. May balat na. Hindi masyadong kita. Ayan, may balat yan. Ayan, may balat. Sige, dikit na kami ha. Dikit na kami yan. Yan, hinangan ko na. At ididikit kagad natin to para hindi tayo mahirapan. Gusto lang natin dito. So, yan. Dikit lang sa akin tapos. Ayan. Lagyan natin ang tiga. Lagyan natin solid paste. Lagyan hinangan. Yan, iusok na ba sa clip. So, yan. Nahinang ko na. Ito yun, hindi pa pala. Ayaw talaga dumikit sa yung ano ko. Tingga ko talaga. Ayaw niya dumikit. So, isa pa. Paano ko ba matanggal? Ayan. So, yan. Nahinang ko na. Yan. Nahinang ko na yung ating jumper. Yan. Ito niya. Hindi na yan tatanggal. At ito medyo delikado to. Kaya igaganyan na lang natin. So, diba? Tignan natin ngayon kung mag-shorted yung outlet dahil sa pinaggagawa ko. So yan. I-stand natin ulit to. Itong tester ko na to. Ganito lang natin. So yan, nagde-detect talaga siya ng makita nyo, sira na talaga tester ko.
Sa NCB nagde-detect siya ng walang dahilan. Tignan natin kung may, ayan, walang nag-shorted. Ito dito syempre meron yan. Ito sa baba, so ayan, walang shorted. May rating lang siya na 252. So tingnan natin kung hindi nasira yung fuse sa pinagagawa. Ayan, hindi nasira yung fuse. So testing natin to yung sa ground. So test natin yung ground. So ayan, ayaw dumikit. Meron kasing dagma? So test ko mo lang muna to sa ground. Ganito ko lang, naka auto. Ayan. Namamatay yung tester. So lubat na yung tester ko. So gamit tayo ng ibang tester. Hindi niya na kaya. So gamit tayo ng analog. So dito mas makikita natin kung may ground. Kasi yung palo. So yan, makikita nyo yan dyan. Ito. Tignan natin kung magkakaroon ng palo sa tester natin. Iset natin sa 100k. Ayan, isiset ko sa 100k. Ayan. So napalo, di ba? Hindi talaga kita. So meron naman palo, ayan o. So test natin kung may palo. So ground, magte-test tayo sa ground. Testing ground. So yan, walang ground. Diba? Pumapalo yan. Walang ground. Hindi pumapalo. Ayan ba? Good yung tester. Hindi napalo dito. Patay natin yung switch dyan. So ay hindi pala. So mag-test tayo ngayon sa shortage. Wala. So ingat-ingat tayo dahil transformer ang ating ginagawa. So ngayon test natin yung dito kanina kung meron ng reading. Ayan, diba? Natunog. Set natin sa times 10. Ayan, todo. Ngayon ito meron talaga yan. Ayan, diba? Mapalo. Ayan, meron yan. Dapat dito may palo din. Ayan, ibig sabihin good. Sa kabila. Ayan, meron. So dapat ito wala. So ayan, ay normal lang yan na meron. Normal lang yan na mayroon yan. Ito. Dito naman, tingnan natin kung may palo. Palo lang ang ating hanapin. Ayan, may palo siya. Sa dalawa, may palo. Todo, big sabihin, good connection. So, good na.
Ito naman, tignan natin kung may nag-short. Ayan. Natin kung may nag-short dito sa plug. O natin. Ayan. Nakauna yan. Mayroon tayong nare-reading 20 ohm. Ayan. Ayan. Nasa 15 ohms. Ayan o. Nasa gitna. 15 ohms yan. 15 ohms. Kasi nasa... So, 15 ohms times 10. 150 ohms. 150 ohms yan. So, ibig sabihin, walang sira. So, ngayon, ibabalik na natin to. Yung kanyang takip para pag testing tayo kahit sumabog yan, hindi tayo madadamay. So, ibabalik ko na. Ngayon yung cover nya. So, dahil hindi na tayo maghihinang, papatayin ko na yung switch. Yan, nakapatay na. So, ngayon, babalik na natin gamit itong mini drill. Yan, na. Suppose, ito naman. Suppose ito. So, yan. Naibalik ko na yung mga tornilyo. Yan, naibalik ko na siya. At para yatang may laman. So, test na natin. So, i-off ko. Baka di naman matuyo yan mo. So, yan. I-on ko na. Ayan, nag-on siya. May red. Ngayon, ititest natin yan gamit ang electric fan. Ito. Meron tayo. So, yan. Meron tayong electric fan, clip fan. So, yan. Gumagana yan. Ayan, gumagana yung ceiling, yung clip fan. So, ngayon, dahil naka-on na yan, i-off ko muna itong electric fan para hindi lilipat. Saksak ko sa una. Ayan, gumagana. So, ano natin. Pakita natin na gumagana talaga. Ayan. Itong electric fan na to, gumagana yan. Ayan, diba? Gumagana. So, pang testing lang naman. Kabila. Meron na. Dito naman sa kabila ulit. Meron na rin. So, good na. So, magligpit na ako. Final test tayo. So, yan. Final test tayo. Hindi pa tayo nakapagligpit. So, isasaksak ko na to. Dito. Ito. Saksak ko. Saksak na. Yan. So, ngayon, i-on ko. Ayan. Meron siyang power. Ayan, diba? Ngayon, test natin kung mayroong output. Kung mayroon ng output siya. Tignan natin kung may output na. 250 volt tayo. Ayan, meron tayong voltahe sa analog. Ayan, analog. So, ano lang natin. Ayan na, meron tayo diyan. Tignan natin kung may output na. Ayan, di ba? Meron tayong 240 volt. So, meron na yan. Lahat. So, hindi ko na siya yung isa-isahin. So, para makita nyo 240 volt talaga, naka na yung isa kong tester P. Ganyan. Yung mag-clamp meter tayo. Ayan, meron tayong clamp meter. Sa AC natin isa-set. AC. So, dahil lobat na itong isa kong tester, kunin natin yung probes.
dito natin saksak. So, tingnan natin ito, pag ganyan siya. Paano ba natin mapakita? Hawakan mo, Pi. Hawakan mo. So, yan, test na natin. Ayan, 224 volt. AC yan, ha. So, good na. So, basahin niya. So, hindi na natin test pa yan. Well, good naman na yan. Ayan, diba? Good na yan. Ilaw na. So, yun lang para sa video na to. Sana may natutunan kayo kung sakaling ganito yung problema ng saksakan sa computer nyo. Secure. Outlet kasi to na may fuse. Ayan, may fuse, oh. May lamang fuse. Para safe pagka mag-computer. So, pagka ganon ang problema, checkin nyo muna yung outlet. Hindi didiretso sa papalit. Pag mamaya kaya pa, edi sayang. So, yun lang. See you next video.